Dito eh. Amen. Kung paano, bakit sinabi niya? Amen. Na tanggapin mo yung nanay mo. Anak, tanggapin mo yung... At lagi niyang sinasabi, di ba, kung mapapansin niyo, sa ministry ng ating Panginoon sa Kristo, ang tawag niya kay Maria ay babae. Ang babae, it means church. Amen. Ang ganda nga nung pinag-aralan namin eh. Sabi ko nga, oo, pero noong kasing aalis na si Jesus Christ, amen, tao pa rin si Jesus Christ eh. Di ba? Nag-worried siya. Amen. Tandaan po natin, noong mga panahon ngayon, si Joseph, yung tatay, o yung asawa ni Maria, ay patay na. It means, wala na siyang ibang maihaharap. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, kapag wala na yung asawa mo, amen, magiging wala ka ng silbi sa lipunan. Ngayon, ang inaasahan na lang ni Maria ay si Jesus Christ, pagkat siya yung panganay na lalaki. Pagkatapos, naintindihan ng ating Panginoon na si Kristo, na si Jesus Christ, amen, ay mawawala. Kaya pinatanggap niya doon sa tapat niyang alaga. Sabi nga na eh, huwag tayong maging Peter, maging Juan tayo. Kasi si Juan hindi natakot. Si Peter, di ba, kinaila. Niya na 3 beses si Jesus Christ. Si Simon, natakot. Yung mga ibang disciple, anong ginawa nila? Nagtaguan, natakot na sila. Samantalang itong si Juan, amen, nagpatuloy siya, sinamahan niya si Jesus Christ hanggang kasama niya si Maria. Amen. Kaya, siyempre, yung mahalagang tao sa'yo, kanino mo ihabilin? Alangan naman dun sa mga duwag. Alangan naman dun sa nagtatago. Diba? Alangan naman dun sa nagkaila sa'yo. Diba? Kaya binili niya. Amen. Alam niyo po, noong tanggapin nila yung isa't isa, nagkaroon ng relationship between the church at ang mga alagad. Kasi kung babasahin mo yung Biblia, kung mag-aaralan mo yung Biblia, lagi niya tinatawag, babae! Means para. Church. And noong bumalik si Jesus Christ, doon pa lamang nagkaroon sinasabi, church is Jesus. Kasi dito siya, powerful na siya. Amen. Kaya yung relationship, napakahalaga.